Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Ethan point of view. Kunti-kunti na lang mauubusan na ako ng pasensya kay Yula. Lumabas na lang ako sa kwarto para pagbigyan siya. Sisiguraduhin ko na bukas makauwi na siya sa kanila. Kababi niyang tao, kung ano-anong naiisip niyang kalukuhan. Nababaliw na ata siya. Buti hindi natuloy ang kasal namin. Doon na lang ako nahiga sa sofa. Dahil pagod ako sa araw na iyon ay nakaramdam ako ng antok. Kaya nakatulog na ako. Yula point of view. Kanina pa ako nakahiga. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kasi naman nahimatay ako kanina kaya mahaba-haba din siguro ang tulog ko kanina noong wala pa akong malay. Kaya naisip kong lumabas na lang sa kwarto. Nauuhaw na kasi ako. Dahan-dahan kong binubuksan ang pinto ng kwarto. Kasi kita kong himbing na himbing sa pagtulog si Ethan. Tiningnan ko ang refrigerator niya kung may alak na maiinom. Pero bigo ako, walang anumang inumin ang nakalagay doon. Gusto ko pa namang magpakalasing. Babalik na sana ako sa loob ng kwarto. Kaya lang di ko mapigil ang mapasulyap sa natutulog na si Ethan. Napakamot siya sa tiyan kaya ayon kita ko ang abs niya habang kinakamot niya ito. Naisip kong lumapit, pagkakataon ko nang mahawakan ang abs niya. Dahan-dahan akong lumalapit, kahit papaano nababawasan ang sama ng loob ko habang nakatingin sa magaganda niyang abs. Hindi ko alam pero tuwing kasama ko siya panatag ang kalooban ko. Pakiramdam ko safe ako sa kanya. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng mukha ni Ethan. May maipagmamalaki din naman siyang kagwapuhan. Ang mukha niya pang mayaman. Hindi siya mukhang mahirap. Ang kutis niya pang mayaman din, body figure pang mayaman din. Hindi kaya anak mayaman siya. Dumako na ang paningin ko sa mga abs niya. Hindi ko mapigil ang maakit. Dahan-dahan kong sana itong hahawakan ng bigla kong naisip na nagiging pervert na yata ako. Pero bahala na, hahawak lang naman. Bigla akong nagulat nang maramdaman ko na lang na ginapos niya ang kamay ko na nakahawak sa abs niya. Ethan point of view. Nagising na lang ako nang biglang may humihipo sa tiyan ko. Nakikiliti na ako sa ginagawa niya kaya hinawakan ko na ang kamay niya. Pagmulat ko ng mga mata ko, si Yula ang nakita ko. Ano ba ang ginagawa mo? Galit kong sabi. Wala, pinagmamasdan lang naman kita. At saka gusto ko lang naman hawakan ang abs mo. Hindi naman siguro masama. Mataray niyang sabi. Para sa akin masama. Bakit ba napaka-obsessed mo sa abs ko? Inis kong tanong. Wala, nagagandahan lang ako sa abs mo. Umamin ka nga. Anak mayaman ka ano? Bigla niyang tanong sa akin. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nakita mo naman ang bahay ko. Mahirap pa ako sa daga. Pagsisinungaling kong sabi para mapaniwala na hindi totoo ang hinala niya. Di siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Buti naniwala siya sa sinabi ko. Matulog ka na nga, kung ano-ano pa yung pinaggagawa mo. Adik ka ba? Hindi ako adik, hindi lang ako makatulog. Sabi naman niya, kung hindi ka makatulog wag kang mandamay pwede. Natutulog yung tao. Pikan kong sabi at binitawan na ang kamay niya. Umayos ako ng higa at tinalikuran siya. Sana man lang damayan mo naman ako. Broken-hearted ako. Malungkot niyang sabi. Wala akong pake, gusto kong matulog. Sabi ko, wala ka bang maiinom dito? Sabi na naman niya, tinakpan ko na lang ang tainga ko ng unan. Ayaw ko kasing pakinggan ang sasabihin ni Yula. Alam kong malungkot siya ngayon. Ang totoo niyan hindi ako marunong mag-comfort ng tao. Lalo na sa babae, kaya matutulog na lang ako. Yula point of view, bigla akong nalungkot kasi walang gustong dumamay sakin. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto at doon nagmumukmak. Ano kaya ang buhay ko ngayon kung hindi ako tumakas? Siguro sa mga oras na ito nag-aasaran kaming dalawa ni Tabachoy. Iwan ko ba lahat na lang ng mahahalaga sa buhay ko iniiwan ako? Tulad na lang ni Adel iniwan ako. Iniwan ako dahil kay Andrew. Tapos bong akala ko magtatapat na sa akin si Andrew. Yun naman pala ipapakilala ako sa fiancé niya. Sobrang nakaka-hurt talaga. Pero kakayanin ko ang sakit. Hindi ako magpapaapekto. Kakayanin ko ang lahat ng pagsubok na darating sa buhay ko. Ethan point of view.
Kinaumagahan, nagising ako ng maaga. Naalala ko na kailangan na palang umuwi ni Yula. Pumasok ako sa loob ng kwarto para gisingin siya. Kita kong himbing na himbing ang pagkakatulog niya. Malamang madaling araw na siyang natulog. Hoy, gising na. Mamaya na please, inaantok pa ako. Antok na antok niyang sabi. Hinayla ko ang kumot ni Yula. Hindi ko naman inaasahan na makikita ko ang makinis at maganda niyang binti. Bigla kong naalala na t-shirt lang pala ang suot niya kaya agad kong ibinalik yung kumot sa kanya. Bahala ka nga sa buhay mo, gumising ka kung kailan mo gusto. Basta pagdating ko sa bahay wala ka na dapat dito. Malakas kong sabi sa kanya. Di siya sumagot, nagkumot lang siya. Maliwanag ba? Naririnig mo ba ako? Malakas na sabi ko sa kanya. Saan ka ba pupunta? Inaantok pa niyang sabi. Bakit ko naman sasabihin kung saan ako pupunta? Basta kailangan pagbalik ko wala ka na dito. Maliwanag ba? Hindi na kumibo si Yula, ipinagpatuloy lang ang tulog niya. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko sa kanya. Umalis na ako sa bahay. Dahil pinapatawag nila ako, kailangan makapag-explain ako sa mga parents namin. Alam kasi nila na magkasama kami ngayon. Nasa harapan ko na sila ng mga oras na ito. Bakit pati ikaw nawala din sa kasal? Ano ba ang nalagay sa kukuti niyo at tumakas kayong dalawa? Galit na sabi ni Dad sakin. Papa, hindi ako ang tumakas, si Yula po ang tumakas. Pagpapaliwanag ko kay Dad, kasabwat ka ba sa pagtakas niya sa kasal niyo? Naghihinalang sabi ni Mama sakin. Alam kasi niya na magagawa kong gawin ang makipagsabuatan kay Yula. Dahil gagawin ko ang lahat, wag lang matuloy ang kasal. Hindi ho. Bakit niyo naman nasabi na kasabwat ako sa pagtakas niya? Pagdidanay ko, kung hindi kanya kasabwat, bakit magkasama kayong dalawa? Alam kong itinakas mo siya para hindi matuloy ang kasal niyo. Umamin ka, sabi ni Mama, wala akong kinalaman sa pagtakas niya. Tumakas siya sa kasal dahil gusto niya. So ano pa ang dahilan ko para magstay sa simbahan? Nagkataon na nakita niya ako at nakisabay na sa akin. Pagpapaliwanag ko sa mga magulang ko na ayaw pa rin maniwala sa akin. Wala ka man lang ginawa para pabalikin siya sa loob. Tanong ni Dad, Papa naman, desisyon niya ang tumakas, bakit ko papapakialamanan yon? Sabi ko sa kanila, kaya ayon pinagbabatukan ako ni Dad. Papa naman wag niyo na kasing pilitin. Sabi ko kay Dad, nasaan na siya ngayon? Tanong nila sakin, hindi ko po alam. Hinatid ko lang siya sa pupuntahan niya tapos hindi na kami nagkita. Nilihim ko na magkasama kami kagabi. Hanapin mo siya, kailangan matuloy ang kasal niyo. Maliwanag ba? Galit na sabi ni Dad. Napakamot na lang ako sa ulo. Ayaw ko nga sa kanya, Dad. Ayaw din niya sakin. Hindi namin gusto ang isa't isa. Pilit kong pinapaliwanag sa kanila. Hahanapin mo siya o aalis ka sa lugar na yon. Galit na sabi ni Dad. Hito na naman si Dad. Papa naman nakakainis, bakit kasi pinipilit pa nila sakin ang babaeng yon. Hindi ko hahayaan na mawala sakin ang bahay na iyon. Yula point of view. Ayaw ko sanang bumangon kaya lang nakaramdam ako ng gutom. Napatingin ako sa orasan. 12:35 PM na pala. Grabe na pasarap ang tulog ko. Ngayon lang ako nakatulog ng maayos. Sa mansyon kasi gigising ako ng maaga para makapag-almusal, tapos kailangan pang diet lang ang kinakain ko. Ayaw ko ng ganon. Gusto ko yung nabubusog ako. Kaya laking pasasalamat ko wala na ako sa mansyon. Magagawa ko na ang gusto kong gawin o kung ano man ang gusto kong kainin. Lumabas ako sa kwarto at diretso sa kusina. Binuksan ang ref, walang laman. Ano bang klaseng bahay to, wala man lang pagkain? Paano na yan? Gutom ako. Wala man lang akong nadalang pera, bakit ba napakamalas ko? Bumalik ako sa kwarto. Naghalukat ako sa mga damit ni Ethan. Nagbabaka sakaling may pera doon. Sa wakas nakahanap ako ng pera sa bulsa niya. 500. Sakto na ito, pang kain man lang. Lalabas na sana ako pero naalala ko t-shirt lang pala ang suot-suot ko kaya bumalik ako sa loob ng kwarto. Naghanap ako ng pwede kong masuot sa closet ni Ethan. Napilitan kong isuot ang short pants. Wala na akong choice
Hindi ko naman pwedeng ice out ulit ang wedding gown na yon. Ang tanging nose out ko lang ay yung panloob na south-south ko kahapon. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas na ako ng bahay at naghanap ako ng makakainan. Buti may malapit kalenderiya doon. Kaya doon ko naisip ang kumain. Lumapit na ako at maraming niluto si Manang mukhang masasarap. Iha, bagong lipat ka lang ba dito? Biglang tanong sakin ni Manang. Upo, sabi ko naman. Saan ka ba dito nakatira? Tanong niya ulit. Doon po. Itinuro ko ang bahay ni Ethan. Tanaw kasi doon ang bahay. Girlfriend ka ba niya? Tanong niya ulit. Bakit ba napapatanong niyang tao? Opo, girlfriend niya po ako. Pagsisinungaling ko para hindi na siya magtanong. Ah, ikaw pala yung girlfriend niya. Kung ganon nagsasama na kayo ngayon. Siguro merit si Manang kung ano-ano ang tinatanong daig pa ang mga reporter. Hindi tuloy ako makakain ng maayos. Oo, nagsasama na ho kami. Sa katunyan nga po live-in niya ako. Pabirong sabi ko para matigil na siya sa kakatanong. Pansin ko ang pagkagulat ni Manang nang sabihin kong ka-live-in kami. Talaga, hindi ko alam mahilig pala si Ethan sa magagandang kagaya mo. Siyempre naman po, sabi ko. Kilala niyo po pala si Ethan. Ako naman po yung magtatanong, malulugi ako pag hindi din ako nag-merit. Siyempre naman, madalas siyang kumakain dito, suki ko nga siya rito at sarap na sarap sa mga luto ko. Buti dito mo rin gustong kumain. Kwento ni Manang. Alam mo bang si Ethan, sobrang bait niya. Talaga po, pero sa tingin ko po hindi siya mabait. Sobrang damot nga po, ayaw ipahawak ang mga pandesal sa akin. Sarap pa naman hawakan. Hindi pa naman kayo kasal. Okay lang naman, hawak lang naman at saka sa kasal din naman ang bagsak namin eh. Pabiro kong sabi. Anong sabi mo? Galit na sabi ng babaeng katabi ko. Oo, bakit? Mataray ko ding sabi. Bigla na lang niya akong hinayla sa buhok. Ah, napasigaw ako dahil sa pagkakahila niya sa buhok ko. Ano ba ang problema ng babaeng ito? Kaya nanlaban na din ako. Nagsabunutan kaming dalawa. Akala niya siya lang ang marunong sumabonat.